Okay mga kababayan, welcome po sa ating channel. Ako nga pala si Balita Bay. Ito po mga kababayan, itutuloy na po ang hearing mga kababayan dito sa TRICOM, dito nga sa mga fake news mga kababayan na mga influencers, vloggers at iba pa mga kababayan. Ayon dito kay Don Fernandez mga kababayan, ay pinasabpina na nila itong sila Trixie Angeles, 11 sila mga kababayan. Nangunguna nga dyan mga kababayan sila Trixie Angeles, sila basta yung mga DDS vlogger, kasama nga dyan sila Loka-Loka mga kababayan. 11 po sila mga kababayan na pinasabpina ng TRICOM ngayong darating na Friday. Ano ba ngayon? Merkules? Ano ba ngayon? Huwebes? Huwebes ngayon, no? Huwebes, Biyernes, bukas. Yes po, mga kababayan. Bukas na po ang hearing dyan sa TRICOM. Ayan nga po, pinasabpina nga nila dito ang 16 na DDS vloggers na nagpapakalat ng fake news. Ngayon po mga babayan, ganito ang mangyayari sa kanila dyan mga babayan. Pinasabpina sila kapag hindi pa rin po sila dumating, kasi pangatlong hearing na po yan mga babayan Kapag hindi pa rin po sila dumating sa Friday, sila po ay papatawan na ng cite in contempt mga kababayan. Maaari na po sila makulong mga kababayan. Maaari na po silang ikulong kapag sila po ay nahuli. Apo mga kababayan. Tapos ito pa mga kababayan, hindi po sila makakaalis ng bansa or puntang probinsya. Kasi po mga kababayan, ayon dito sa NBI ay binabantayan na po. Hindi lang yung 11 na yan mga kababayan higit 20 raw mga kababayan ang binabantayan ngayon ng NBI. At sinasabi po ng NBI mga kababayan na hindi po sila papayagan na makaalis man lang. Si Marlica talagang makakalaya na po yan kasi nasa ibang bansa Pero po mga kababayan hindi ko alam kung kasama dyan si Banat Bay, no? Pero si Banat Bay ay wala na po dito. Nasa Japan yata yan o nasa Hong Kong mga kababayan. Wala na po sila dito. Hindi ko lang alam din po mga kababayan kung kasama ba dyan yung mga BBM vlogger na yung ibang vlogger na ang alam ko wala pong fake news sa mga BBM vlogger. Yan ang pagkakaalam ko kasi palagi naman ako nanonood sa kanila, no? Ako rin dito, hindi naman pwede na isama nila ako dyan dahil kita mo naman ng aking content reaction video mga kababayan, di ba? Pag sinabing reaction video ay video tapos nagre-react ako, hindi ako gumagawa ng mga fake news dyan. Diba? Ganito mga kababayan, itong mga DDS vlogger na pinasabpina ng Congress ng TRICOM para sa darating na Friday hearing, March 21 Friday mga babayan, ay kapag hindi raw po ito dumating, sila po ay papatawan ng cite in contempt mga kababayan. Ibig po sabihin mga babayan, maaari na po sila hulihin at ikulong. Kaya sa mga vlogger dyan ng mga DDS, lalong-lalo ka na Attorney Trixie. Ma'am, dati ka pa naman tagapagsalita ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa kang attorney. Huwag mo sabihin na natatakot ka na ikulong. Kung natatakot ka na ikulong, ibig sabihin fake news ka. Kasi ganutan lang naman ang mangyayari dyan Katulad ng ginagawa ni Marcolita, ni Congressman Marcolita. Di ba? Ganyan din ang gagawin sa'yo niyan. ipapaalala sa'yo yung mga sinabi mo
At ipapaliwanag mo kung bakit mo nasabi yon at kung mayroon ka bang ebidensya. Ganun lang naman kasimple yan eh. Katulad ng ginawa ni Rodante Marcolita dito kay Attorney Insurrecto. Di ba? At yan, si Attorney Insurrecto, hindi naman nila sinight in contempt. Maliwanag naman, di ba mga babayan, hindi naman na ikinulong ito si Attorney Insurrecto. Oh, nagpaliwanag siya at in fairness naman dito kay Congressman Marcolita, Rodante Marcolita, hindi naman niya ikinulong. Pina-cite in contempt niya. Kaya lang po hindi siya membro ng committee. Kaya nabaliwala mga babayan. Ganyan po mangyayari, Attorney Trixie. Yung mga vlogger dyan, katulad nila Sasot. Ayan, di ba nagmamagaling kayo na sa mga live ninyo, sa mga vlog ninyo, parang feeling nyo, mga feeling attorney na rin kayo, no? Kung talagang matatalino kayo, magagaling kayo, at wala kayong kinatatakutan, kaya nga nakakapagbitiw kayo ng mga pagmumura. Di ba? Mga pagmumura na yan, yung kung ano-ano pa mga pang-alay posta sa presidente natin, ibig po sabihin mga babayan, matatapang kayo. Di ba? Huwag po kayong magtago sa korte. Kasi po mga babayan, ang ginagawa naman ng Congress dyan, ay kaya sila nagpapaimbestiga ng ganyan sa katulad nga ng mga fake news na yan, para po makagawa po sila ng mga batas. Kaya po kayo iniimbitahan para po makatulong kayo. Katulad nila Tikia Malo. Di ba? Gamboa, Attorney Insurrecto, tapos si Fernando, yung TikTok vlogger. Di ba? Yung TikToker. Hindi naman po pinakontempt. Mas matindi pa nga yan si Fernando eh. Mas matindi pa nga yan si Fernando kung papanoorin mo. Grabe, magbitaw ng mura yan. Tapos, grabe yan na balahura, mga kababayan. Pero mga babayan, humarap siya. Pinaliwanag niya ang kanyang sarili. Nag-explain siya doon sa Congress. Hindi naman na-contempt. Di ba, mga babayan? Alam nyo, kayo mga 11 na inimbitahan dyan para sa gagawin ng hearing ng TRICOM dito sa ngayong Friday. Bukas. Ano na po yan mga babayan? Mga sir, mga ma'am. Punta na po kayo doon. Hindi po kayo i-contempt. Bakit? Dahil mag-i-election po. Sila po ang masisira dyan. Yung Congress na yan, iimbitahan kayo, tapos bigla kayong i-contempt, ano na lang iisipin ng mga tao. Kaya lang, hindi pa rin tayo nakakasiguro kung malay mo, dapat ipaliwanag ninyo yung mga fake news. Kasi, katulad nga ng sinabi ko kanina, yung mga pinagsasabi ninyo, naka-record na sa kanila yan. Itatanong sa inyo yan, at ipapaliwanag nyo yan, at mas maganda siguro, magdala na rin kayo ng, ng ebidensya nyo. Dokumento na kung bakit nyo nasabi yan, di ba? At siyempre, alam ko rin na itatanong din nila sa inyo yan, kung bakit nauna nyo pa tumakbo, nauna pa kayo tumakbo sa korte kaysa sa TRICOM. Diba? Parang ang ginagawa ninyo, pinipigilan ninyo ang pag-iimbestiga ng TRICOM para masawata ang fake news. Ganun ang nakikita ko dyan mga babayan. Kaya tumakbo kayo ng korte. Kaya lang hanggang ngayon, wala pa rin naman kayong, hindi pa rin naman nasasagot kayo ng korte. Kaya tuloy pa rin yung hearing dyan sa TRICOM mga kababayan. Di ba ba? Kaya Attorney Trixie, Sasot, tapos sila kung sino-sino pa nandiyan dyan, yung hinuli ni
yung pinasok yung bahay ng CIDG. Opo, kasama rin siya dyan mga babayan. Tapos si Joe De Vera, Joe Berby, yung palamura, yung hindi naliligo. Ayan, kasama rin po dyan mga babayan. Tapos si Marlica, kasama siyempre dyan. Kaya lang, nandun na yan, sila mga babayan. Yung marami yan, yung mga DDS vlogger na yan, mga babayan. Yung hinihinalang na fake news talaga. At, yung nagpapakalat ng hindi maganda laban sa administrasyong ito. Gusto lang naman natin malaman mga babayan dyan kung ano totoo. Siyempre, ang unang-una kong katanungan dyan, kung akong congressman, paano nyo ba nasabi na drug addict ang presidente? Ganun lang naman kasimple yan eh. Kapag hindi nyo masagot, parang pakaramdam ko, may karapatan sila para i-contempt ka. Totoo yan mga babayan. May karapatan na i-contempt kung hindi mo masagot yun. Yung mga pagmumura, papatawarin pa kayo dyan eh. Dahil ugalan nyo na talaga yan ang magmura. Siyempre, namana ninyo yan kay PRRD. Di ba? Namana ninyo yan kay PRRD. Kaya automatic na po yan mga babayan na talagang matututo kayo at matututo kayo. Kasi nga, feeling nyo kasi matatalino kayo. Di ba? Kaya natuto agad kayo magmura. Kahit naman siguro ako mga babayan kahit naman siguro ako sasabihin, bakit ba mura ka ng mura? Tanungin ako ng mga congressman, bakit ba halimbawa kung ako ang palamura? Sasabihin sa akin ng congressman, bakit pa tuwing magla-live ka mura ka ng mura? Ano bang ano mo dyan? Siyempre sasabihin ko, naman ako kasi ang kay PRRD. Alam nyo naman kasi na matalino ako. Hindi ko, parang ang bilis kong natuto magmura. Mga babayan alam ko po mga babayan kasama din dyan sila, yung mga taga-Isiminay. Kasama rin po dyan mga babayan. Sila, hindi ko alam kung sila Badoy, kasama yan. Sila Badoy, kasama po dyan sa inimbitan sa 11. Pinasabpina, kasama rin po mga babayan. Itong sila Kairik, kasama rin yata dyan mga babayan si Kairik, no? Tapos hindi ko kasi kilala masyado yung iba eh. Hindi ko kilala masyado yung iba mga babayan. Yung sinabpina. Malalaman po natin yan sa Friday po ang gagawin hearing ng TRICOM. Pangatlong hearing po yan mga babayan Pangatlong hearing na po yan. At dalawang hearing po, hindi po sila sumipot, kaya pinasabpina na. Ngayon po mga babayan, kapag hindi pa rin sumipot yan sa Friday, ay ayon dito mga babayan sa Congress, ay sila po ay papatawan na ng cite in contempt. Nako, matutulad po kayo kay Harry Roque. Kapag hindi po kayo makinig, matutulad kayo kay Harry Roque. Ang balito ko kay Harry Roque mga kababayan, si Harry Roque po ay parang umalis na yata ng Netherlands. Hindi ako sure pero parang umalis na yata ng Netherlands at habang umaalis daw yun mga babayan, umiiyak daw yun. Kaya mga ma'am, kung makukulong kayo 1 linggo, 1 buwan, okay lang naman yan. At least natuto kayo. Bukod dun sa natuto na kayo, nakatulong pa kayo sa TRICOM. Di ba? Kaya wag nyo na po itong palampasin. Pagkakataon nyo na po ito para ipaliwanag ang inyong mga sarili at ipakita sa Congress kung talagang matatalino nga kayo kaysa sa mga mambabatas natin. Yan naman kasi ang mga bukang bibig ninyo eh. Yan palagi ang mga bukang bibig ninyo.
na mga minumura nyo sila, pinaghihinalaan nyo sila na ganito, ganun, kung ano-ano pa mga sinasabi ninyo, at lagi nyo sinasabi na magaling kayo sa kanila. Ngayon, ipakita ninyo. Pumunta kayo dun sa TRICOM. Para bukod doon na makakatulong na kayo sa investigasyon tungkol para masawat ang fake news. Pangalawa, matututo pa kayo. Baka nga, mga sir, mga ma'am, baka nga magpasalamat pa kayo sa Congress kung bakit natuto kayo sa kanila, di ba? Kaya wag na kayong mag-atubili. Pumunta na po kayo doon sa Friday. Hearing po yan. Friday, March 21. Ayan, inaabangan kayo doon mga sir, mga ma'am. Kaya good luck po sa inyo. Malawak po yung kulungan doon. Okay mga kababayan, salamat po sa inyo lahat. Kung bago lang kayo sa ating channel mga kababayan, subscribe na po para palagi kayong updated sa ating mga video. Siyempre, para mayroon kayong notification, i-click nyo po ang notification bell natin para pag live natin, pag upload natin, ay pasok agad po sa inyong mga newsfeed mga kababayan. Kaya salamat po sa inyo lahat.